Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to ay mula na naman kay sa iyong araw. So meron itong pamagat na nakakalungkot ito, VP Sara at 9 na matataas na personalidad, posibleng samahan si FPRRD sa ICC jail. Diyos ko dahil. So kung ano naman, kung meron naman talaga silang maling ginawa, edi deserve nila yon at magandang balita yon, 'di ba? So, bago natin simulan sa iyong araw, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito. Nakakalungkot ito, VP Sara at 9 na matataas na personalidad, posibleng samahan si FPRRD sa ICC jail. Diyos ko dahil. So again, sa iyong araw, Pilipino IC, like, comment, share, subscribe, start. Ang kasalanan ko lang, yung mga extrajudicial killing. Siyam na personalidad na hindi mo na pinangalanan ang tinukoy na... Di ba? Inamin ni FPRRD. Ang kasalanan ko lang, yung extrajudicial killing. So sige, for the sake of argument, yung hindi EJK, yung nasa police record mismo, yung I think 6,000 to 7,000, for the sake of argument lang, hindi yun pananagutan ni FPRRD kasi napalabas nga nila, 'di ba, na parang nanlaban yung mga yon. Pero yung EJK, man, 'di ba, which is yun yung mga nagrereklamo sa ICC, inamin mismo ni FPRRD. So bakit itong mga DDS na to hindi nila matanggap-tanggap na meron ngang pananagutan si FPRRD? Ako dati, men, idol ko din talaga si FPRRD, ano. Pero kapag itong mga singilan na, ibang usapan na to. Need niyang pagbayaran. 'Di ba? Kasi kasalanan to buhay to ng tao 'Di ba? Co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isinapublikong application for warrant sa International Criminal Court. Sa application para sa warrant of arrest ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, bukod kay Duterte, may siyam na pangalang tinukoy bilang mga co-perpetrator o kapwa sa larin ang Office of the Prosecutor. Kasama riyan ang dating Davao City Police Chief na kalaunay naging unang PNP Chief ni Duterte at ngayon senador ng si Ronald Bato de la Rosa. Si de la Rosa ay tinukoy bilang lumikha ng Pok ng Tukhang na unang ibinatupad noon sa Davao. At ang kanyang anak na si ngayon Vice President Sara Duterte na noong 2010 hanggang 2013 ay nagsilbing mayor ng Davao habang Vice Mayor ang kanyang ama. May isang 'Di ba? Kasali si VP Sara, Diyos ko day. bad news kay VP Sara at sa siyang pang personalidad. Ayon sa GMA Integrated News, Vice President Sara, posible bang samahan ang ama sa kulungan? Isa itong malagim na balita. Hala. Siyam na pangalan ang lumutang kasama si VP Sara. Question mark pa, so nagtatanong pa lang. Yan yung malalaman natin sa video. Isang simpleng tanong, ano ang kabayaran ng dugo ng libo-libong Pilipino? Sa loob ng maraming taon, ang Pilipinas ay naging saksi sa isang kampanya na sinasabing maglilinis ng bayan mula sa salot ng droga. Ngunit sa kabila ng mga pangakong ito, hindi natapos sa linis. Sa halip, naging madugo ang resulta. At ngayon, isang nakagigimbal na balita ang yumanig sa bansa. So makikipag-argue naman yung mga DDS nito na parang nakatulong nga daw. So siguro sa term niya lang, hindi talaga siya nalutas in the long run, 'di ba? Siyam na pangalan ang tinukoy bilang co-perpetrators sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sino nga ba sila? Dami. Ayon sa GMA Integrated News, ang International Criminal Court or ICC ay naglabas ng aplikasyon para sa warrant of arrest, ngunit ang karamihan sa mga pangalan ay nanatiling tinakpan para sa kanilang seguridad. Pero hindi lahat ay Redacted. May mga partikular na personal. Actually, maganda din tong ganito na parang redacted nila. Kasi, para yung iba naman, hindi sila maging handa ba? 'Di ba? Hindi sila magtatago muna. Kasi, for example, si Bato, aware na siya na kasali nga siya. So, anong ginawa niya? Nagtatago na siya. Kung tatanungin na siya sa mga interview kung nasan siya, secret. Nakakalimutan niya siguro na nagbitiw na siya ng mga salita na, Trillanes, make my day. Papuntahin mo yung ICC dito. Kahit nasamahan mo pa siya para pusasan ako. Nakalimutan na niya yun. So, malaking tulong to, tuloy. Na hindi na kayang itago pa. Isa na rito, si Senador Ronald Bato de la Rosa, ang utak sa likod ng Oplan Tukhang, ika pa ng GMA, ang programang naging simbolo ng madugong kampanya laban sa droga. Hindi lang siya, lumutang rin ang pangalan ng dating Davao City Police Chief Vicente Danao, isang malapit na aliado at tagapagpatupad. Parang narinig ko rin tong taong to, yung usap-usapan din to dati. Ng mga patakaran ng administrasyon noon. Ngunit isang pangalan Si Danao. na matinding ingay,
Vice President Sara Duterte. Ang tanong, lalabas ba ang warrant of arrest laban sa kanya? Grabe, ano? If ever men, wait lang kasi may ads. If ever men, pati si BP Sara, meron siyang ano, if ever pati si BP Sara, meron siyang ICC warrant. Ang saklap nun. Meron na nga siyang impeachment, meron pa siyang ICC warrant. 'Di ba? Pero bakit siya? Maaring iniisip mo, paano napasama si VP Sara sa listahan? Simple lang, Tama. siya daw ang naging mayor ng Davao City mula 2010 hanggang 2013 habang ang kanyang ama naman ang vice alkalde. At kung babalikan natin ang kasaysayan, sa panahong ito unang nag-ugat ang kampanya ng pamamaslang laban sa mga hinihinalang drug personalities ayon pa sa GMA Integrated News. Ngunit hindi lang iyon, sa aplikasyon ng warrant of arrest, inilista ng ICC Ayon sa GMA Integrated News, so nasa balita yan. Pero syempre, yung mga DDS ayaw maniwala dito kasi para sa kanila daw, fake news daw ang GMA Integrated News. So, ewan ko kung ano yung source of news talaga sa kanila. ang mga ebidensya laban kay Duterte at sa kanyang mga kasamahan. Hindi lang ito base sa testimonya ng mga saksi, kundi pati sa mga talumpati at pahayag ng dating Pangulo, mga ordinansa at memorandum, mga dokumento Tama. mula sa PNP at iba pang ahensya. Ayon pa sa GMA News, Ito yung problema sa mga DDS men kasi ayaw nilang panagutin si former President Duterte gayong sa bibig naman mismo ng galing ni FPRRD. Yung mga words, sinasabi niya mismo, encourage them to fight. 'Di ba? Kayong mga dikas kayo, pagtsutyugiin ko kayo. Sinabi niya mismo, men, nasa bibig niya mismo yung mga ebidensya. Kaya paano nyo sasabihin na walang pananagutan si FPRRD doon? Sige, for the sake of argument, meron nga siyang nagawa sa bansa na para sa inyo is maganda nga, kaunlaran nga kasi natakot nga yung mga dikas. Pero syempre, meron din siyang nalabag talaga na batas, which is yun yung dapat niyang pagbayaran. Ika nga nila, no one is above the law. Di ba? Tuloy. kasama rin dito ang mismong drug watch list na ginamit bilang batayan sa mga operasyon. Kung tutuusin, maraming beses nang nagbitiw ng mga nakakilabot na pahayag ang dating Pangulo. Pumatay ako ng 1,700 na tao noong ako ay mayor. Grabe. Okay naman, Ang ang kasalanan ko lang. Diba? 1,700 sa bibig niya mismo nang galing yun. Tapos sabi naman nila, grabe, pati 2011, karga pa rin yun sa ICC. Of course, karga yun. Anong tingin nyo sa mga taong yun? Anong tingin nyo sa buhay ng mga taong yun? Diba? Hindi na counted yan. Mayor pa si PRRD niyan. So, parang mababaliwala or hindi rin sila magbibigyan ng hostisya. Diba? Yung mga extrajudicial killing. Ngunit dati, tila walang epekto ang mga ganitong pahayag. Pero ngayon, may nagbago. Kaya ano na ang mangyayari? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Yun, Controversy The Great na isa sa mga Controversy. pinaka-kontrobersyal na libro Supportahan nyo rin yung The Great Controversy ni sa iyong araw. Bili na. dahil tumutukoy ito sa mga propesiya Free pala yan. sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoon ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan Wow. ng PDF. At ito So, libre na lang daw. Avail na ay kayo, sa limited guys. lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo magpatuloy. Amen. Kaya ano na ang mangyayari? Ayon sa mga abogado ng biktima, may 6,000 na kaso silang hinahawakan. Pero bakit 43 lang na kaso ang inihahain sa ICC? Ang sagot, pinili lamang ang mga kasong naglalaman ng matinding ebidensya at naglalarawan ng brutalidad ng war on drugs. 11 sa mga kasong ito Kahit doon pa lang 43, matibay nun. Kahit nga sabihin natin isa or dalawa, pwede na yun Diba? ay naganap noong si Duterte ay mayor pa lang ng Davao, habang 24 naman ang naganap noong siya ay Pangulo na. Halos imposibleng ipresenta ang lahat ng 6,000 na napatay sa ilalim ng operasyong pulisya. Lalo na ang tinatayang 15,000 hanggang 30,000 ayon sa civil society organizations. Paliwanag ng abogado ng mga biktima, kaya pinili ang mga pinakamatitinding kaso na sumasalamin sa tindi ng mga pagpatay. Pero ano ang kahulugan nito para kay Pipi Sara at sa mga iba pang personalidad? Diba? Kasali yung kay Kian siguro dito. Hindi pa tapos ang laban habang patuloy ang investigasyon ng ICC. Maraming mata ang nakatutok hindi lang kay Duterte kundi pati na rin sa mga pangalan sa listahan. Makakaligtas pa sila o tuluyan na silang matatras sa kamay ng batas ng pataigtigang hukuman? Isa lang ang sigurado kaibigan, ito ang simula ng isang Parang sumasayo si labanang Batoy. hindi nila inaasahan. Have mercy, O God. So, ayun, may ads na naman. So, tapusin lang natin to kasi wala pa talaga tayong premium para
Malapit na itong matapos. Bili tayo ng premium. Wait lang. Skip survey. Katarungan ni Kristo. Mateo 24 verse 44. Sapagkat dumarating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Sa panahon ng Nako. kawalan ng hustisya at kasamaan sa mundo, marami ang nagtatanong, nasaan ang ating Panginoong Diyos? Kailan darating ang katarungan? Yun. Ngunit ang kasagutan Tama. ng ating Panginoong Jesus ay malinaw. Ako'y muling darating. Maraming hari, pinuno Diba? at pangyarihan ang gumamit ng kanilang posisyon upang Tsaka kung maalala nyo dati, grabe talaga yung panglalaspas tangan ni FPRRD sa Diyos. Like makikita nyo rin naman yun. Sobrang cringe niyang pakinggan talaga. Ako dati binabaliwala ko lang yun eh. Pero ngayon na parang na-realize ko na parang grabe na. Yan yung napala mo. Kakahamon mo sa Diyos. Kakalapastangan mo sa Diyos. Diba? Magbabayad ka ngayon. Ganon. ng takot at kasamaan. Ngunit walang makakatakas sa katarungan ng ating Panginoong Diyos. Ang mga taong nag-abuso ng kapangyarihan, nagpaikot ng katotohanan at walang habas na kumitil ng buhay. Lahat sila ay haharap sa hukuman ng ating Panginoong Diyos. Kaibigan, ang ating Panginoong Kristo ang tunay na hukom. Bagamat tila makapangyarihan ng tao Tama. ngayon, ang ating Panginoong Jesus ang may huling salita. Nang siya ay unang dumating, siya ang kordero ng ating Panginoong Diyos na nag-aalay ng kaligtasan sa mundo. Ngunit sa kanyang pagbabalik, siya ang magiging hukom na magpapairal ng ganap na katarungan. Pangalawang Tesalonica 1 verses 7-8. Pangalawa, ang masama ay hindi makakatakas. Iniisip na Ang masama ay di makakatakas. Agree tayo dun. And nangyari nga siya. 'Di ba? One of the most feared person. 'Di ba? One of the most loved person. Hindi siya nakawala. ilan na makakaligtas sila sa hustisya, maaaring makalusot sa batas ng tao, pero hindi sa batas ng ating Panginoong Diyos. Darating ang araw Tama. na ang bawat kasalanan ay mabubunyag at ang bawat kaluluwa ay huhusgahan ayon sa kanilang ginawa. Pahayag 20 verse 12. Kung hindi man sila maparusahan ngayon, tiyak na walang makakatakas sa araw ng paghukom ng ating Panginoong Diyos. Tama. At pangatlo, ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus ay malapit na. Ang masasamang balita, mga digmaan, So, ayun, parang magre-repent na tayo. Actually, mas good pa nga itong kay FPRRT kasi matanda na siya, tapos nakulong pa siya. At least, meron pa siyang time to repent his sins, di ba? Meron pa siyang time para, pagdusahan ba? Pagsisihan yung mga kasalanan niya. Di ba? Ayaw nyo yan? Di ba? katiwalian at mga sakuna ay nagpapahiwatig ng ating mundo ay papunta na sa huling kapanahunan, kaibigan. Sinabi ng ating Panginoon Jesus na ang mga ito ay tanda ng kanyang nalalapit na pagbabalik. Mateo 24 verses 6-8. Ngunit marami pa rin ang nabubuhay na tila hindi ito mangyayari. Kailan? Hindi natin alam, pero tiyak itong darating at malapit na itong darating, kaibigan. At kailangan tayo ay handa. Ano ang dapat natin gawin? Una, magsisi tayo at lumapit sa ating Panginoon Kristo. Kahit Magsisi tayo. So, yan, magandang sign yan kay FPRRD. Diba? At least mapagsisihan niya yung mga buhay na nawala dahil sa, binitawan niyang salita. Dahil sa mando. Dahil sa utos niya. gaano kalaki ang kasalanan ng isang tao, may kaligtasan kay Jesus para sa mga magsisisi at magtitiwala sa Kanya. 1:3 verse 16. Pangalawa, ipagkatiwala ang hustisya sa Diyos. Sa halip na punuin ang puso ng galit Tama. at paghiganti, ipaubayan natin sa ating Panginoong Diyos ang paghukom dahil siya lamang ang may ganap na hustisya. Roma 12 verse 19. At pangatlo, mamuhay bilang handang lingkod ng Diyos. Hindi lang tayo basta naghihintay, kundi dapat tayo mamuhay ayon sa kanyang kalooban, lumakad sa katwiran, naglilingkod at nagpapahayag ng ebanghelyo habang may panahon pa. Tama, Mateo 24 tama. verse 46. Ang tanong, kaibigan, handa ka na ba? Ang balita ngayon ay puno ng katiwalian at kawalan ng hustisya, ngunit huwag tayong mawalan ng pag-asa. Darating ang ating Panginoon Jesus at siya mismo ang magpapairal ng tunay na hustisya. Pahayag 22 verse 12. So, yun lang naman mga kanoises. So, kita nyo naman yun. Ewan ko kung baka may mga part tayo sa video na to na wala ng audio. Yung mga natin kasi nalobat yung sound card natin. So, ngayon gagawa na lang natin siya ng outro kasi baka umabot naman yung battery niya, di ba? Na masasayang din yung video to. So, magbibigay na lang tayo ng komento dito, di ba? About naman to sa outro natin. So, about to sa Siyam, di ba? Siyam na parang makakasama ni FPRRD na mananagot sa mga kasalanang pinaggagawa nila, di ba? Especially yung extrajudicial killings. So, kita nyo naman yun, intro pa lang, inamin mismo ni FPRRD na kung meron na akong kasalanan dito, yung extrajudicial killing lang yun. Which is, hindi nga sana totoo yun kasi kahit na yung ibang part naman na pagtsugi niya sa mga dikas, kahit na dikas yun, against pa rin yun sa law, pero ginawa niya pa rin. Pero, sige, for the sake of argument na lang, di ba?
Wag na lang nating i-count yun kasi magagalit na naman yung mga DDE. Sasabihin na naman nila na kaysa gahasa pa yung mga yan. Something like that yung mga i-claim nila, di ba? So, ano na lang, sige, for the sake of argument, inyo na yan. Inyo na yung 6,000 to 7,000. Pero yung EJK, man, anong masasabi niyo doon? If si FPRRD na mismo yung nagsabi doon. Di ba? Alam niya mismo, aware siya na kasalanan niya yun. So, need niyang panagutan yun. Aware nga yung gumawa, di ba? Tapos ngayon, ayaw niyo na pagbayarin siya. Parang di naman tama yun. Na parang lulusatan niya lang yun. If ever magtagumpay si FPRRD, hindi niya mapagbabayaran yung mga extrajudicial killings, baka time will come, meron na namang presidente na susulpot at yan din yung gagawin. Extrajudicial killing na naman. E paano kung gawin nila or magamit nila sa katarantaduhan or sa personal na interest? Like for example, maging presidente siya, pero meron pala siyang drug business. Diba? So ang gagawin niya, uubusin niya yung mga kalaban niya sa negosyo. What if ganyan yung mangyari? 'Di ba? So naabuso ngayon. 'Di ba? Tapos syempre, yung war on drugs kasi na yan, meron talagang mga collateral damage dyan, which is kawawa naman kung hindi lang natin i-count. Tapos ang dami pa. 'Di ba? May mga bata pa na nadadamay. So alam niyo yung tipong nananawagan kayo na bigyan ng hustisya yung mga bata na magagahasa sana ng mga adik. Pero itong time ni FPRRD na merong nadamay ng mga bata, tikom yung bibig nyo. Dive in lang agad kayo sa collateral damage. Di ba? So parang medyo unfair din yun sa kanila kasi natsugi din naman sila. Yung iba is parang mistaken identity lang. Yung iba naman is ano naman sila, tawag dyan, in-encourage to fight. Imbis na sumuko na sana. Diba? So, parang ano lang talaga. So, ewan ko lang men if ever na lumabas nga dito yung pangalan ni VP Sara kasi sabi naman dito, di ba, na parang 2013 ba yun? 2013 to 2016 or correct me if I'm wrong na mayor si VP Sara or 2010 to 2013 na parang may kinalaman daw siya. Sabi nga ni Las Cañas, di ba, parang mother of tukhang daw siya. So, yan yung titingnan pa natin kung ano yung maging findings nila dyan or lumabas sa investigation. Ano. Pero if ever totoo, grabe. Grabe yun. If ever totoo na may kinalaman si BP Sara tapos mabibigyan siya ng warrant ng ICC. Can you imagine that? Meron na nga siyang impeachment. Meron pa siyang ICC warrant. So, kawawa na yung Disney princess niyan. Di ba? So, yun lang naman mga kanaisi. So, kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, sa yung araw, original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, isubscribe nyo rin. Tapos, syempre, before you leave on our YouTube channel, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, that's it. Thank you so much for watching. Filipino IC is out. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.